Ngayon po sa ating pangunahing balita, pinalagan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa kanya kay First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Pangulo, tungkulin niyang pangalagaan ang saligang batas at ang mga batas ng bansa. Kaya mali raw na pigilan ng mga halal ng bayan ang paghahanap ng katotohanan. Matatandaang nagbanta si VP Sara na ipapapatay silang tatlo kung may mangyari sa kanyang masama kaugnay po sa ginagawang investigasyon ngayon ng Kamara sa kanyang confidential fund. Pero giit ng Pangulo, 12 taon din siyang nanungkulan sa Kamara at Senado kaya ginagalang daw niya ang independence ng Kongreso. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Yan po ang tinig ni Pangulong Marcos Jr. Agad po namang bumuelta si VP Sara sa pahayag ng Pangulo. Giit ng bise, hindi raw niya uurungan ang mga dumidiin sa kanya sabay banat sa pamilya Marcos. Papalagan ko din yung ginagawa nila sa akin. 'Di ba? Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Yan po ang tinig naman ni Vice President Sara Duterte. Nakita mo yun, baby? Talagang yung kanilang mga mata, no? Si Pangulong Marcos, yung sinabing papalagan, lumaki, nanlisik yung mata. Tapos kay VP Sara, may pag-ismid. Pagkatapos ng kanyang salita, talagang iba na ito, mga kapatid. We are on level 2. Samantala po, sa iba pang mga balita, itinuturing na ngayon bilang self-confessed mastermind ng Department of Justice o DOJ si Vice President Sara Duterte. Kasunod pa rin niya ng hayagan na pagsasabi nito na mayroon siyang kinontrata na hitman para patayin sina Pangulong Bongbong Marcos Jr. kapag may nangyari sa kanyang masama. Ayon po sa DOJ, may kaakibat na legal consequences ang mga binitiwang salita ng Vice-Presidente. Kaya nakatakda siyang haina ng sabina ng NBI sa kanyang opisina ngayong araw. Ayon po sa NBI, kumpirmadong hindi pineke ang video ng Vice kung saan sinabi niya ang death threat. Pero hindi lang daw nila inaresto agad si VP bilang pagpapakita ng courtesy o paggalang dito. Samantala po naman naka-confine pa rin sa Veterans Medical Center sa Quezon City ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez. Hindi siya nakadalo sa pagdinig ng Kamara kahapon dahil nga sa kanyang umanong iniindang acute stress disorder. Nagpadala siya ng liham sa Kamara kalaki po ng Certificate of Confinement mula sa Veterans Medical Center. Pero nagdesisyon pa rin po ang House Committee on Good Government na habaan pa ng 10 araw ang contempt at detention order laban kay Lopez. Humarap na ulit sa pagdinig ng Kamara si Vice President Sara Duterte kaugnay sa kanyang confidential funds. Tinalakay sa hearing ng House Committee on Good Government ang hindi pagdalo ng kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez kaya nai-extend ang contempt order sa kanya. Papalag sana agad si VP Sara pero naglatag ng kondisyon ang komite na papansinin lamang ang mga sasabihin niya kung manunumpa ito. Kaya sa unang pagkakataon, napilitang manumpa ang Vice-Presidente sa Kamara sa binakbaka ng mga kongresista. Illegal daw ang pagpapalawig ng detention kay Lopez kaya ihahabla raw niya ito sa korte. Hindi niyo alam lahat na ang nag-a-appoint ay President. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You asked the President why he accepted the resignation. Do not ask due process. I will go to court. Opo, pero Oo, that is pero your... araw-araw, you are depriving a person of her liberty while I await. Yan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Samantala bukod sa bise, humarap na rin sa pagdinig kahapon ang Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta. Dito nga siya tinanong ng mga mambabatas kung paano nila ginasta ang confidential funds ng OVP. Ayon kay Acosta, inutusan siya ni VP Sara na ibigay ang pera sa head ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond Lachica.
pero hindi na niya alam kung saan dinala ang pera. Bukod kay Acosta, una na rin inamin ng SDO ng DepEd na si Edward Fajarda na ibinigay niya ang confidential fund sa DepEd Security Officer na si Colonel Dennis Nolasco base rin sa utos ni VP Sara Duterte. At yung nga po ang ating sinasabi, sana nga po ay magkaroon na ho dito ng marathon hearing para po matapos na ang committee report at nang magkaalaman na. Ang pinag-uusapan dito ay higit 600 million pesos na pera mo. Pera ninyo at pera nating lahat. Naging laman din po naman ang mga balita sa ibayong dagat ang pagbabanta ni VP Sara laban kay Pangulong Marcos Jr. at dalawang iba pa. Ang headline po mismo ng CNN International, Philippine Vice President says she would have Marcos assassinated if she is killed. Halos ganito rin po ang banner story ng Al Jazeera, Fox News at maging The Times of India. Ang NBC News naman at The Guardian, tinawag po na active threat ang pag-amin ng Vice Presidente sa umano'y kanyang kautusan na patayin si Marcos at dalawang iba pa kung sakasakaling siya daw po ay mamatay. Habang ang New York Times naman ay nilabas po ang pagpalag ni Pangulong Marcos sa banta ng kanyang bise. Nalathara rin ang parehong balita sa ilang pong mga pahayagan sa gitnang silangan at maging sa buong Europa.